Natuklasan ko na 6 na taon nang nagsisinungaling ang asawa ko sa kanyang pamilya. At ang pinakamasama, ako mismo ang nagpopondo sa sinungaling na iyon buwan-buwan gamit ang sarili kong sweldo. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Umupo lang ako roon sa hapagkainan na may tinidor na puno ng mashed kamote at ngumiti sa kanya dahil sa mismong sandaling iyon. Naintindihan ko ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Juan na mauunawaan ko. Binigyan niya lang ako ng permiso na kunin ang lahat pabalik. Ako si Liza Reyes. 45 taong gulang na ako. At hanggang sa linggong hapunan noong Marso, akala ko alam ko na kung sino talaga ang asawa ko. Amoy rosemary chicken at ang mga kandila na lagi namang ipinagpipilitan ni Aling Carmen kahit ordinaryong hapunan ng pamilya. Nakaupo sa harap namin si Mang Pedro at Aling Carmen. Si Mang Pedro sa dulo ng mesa na parang siya pa rin ang namumuno. Si Aling Carmen sa tabi niya, nagpupunas ng bibig sa napkin pagkatapos ng bawat subo. Si Dina, nakababatang kapatid ni Juan, ay nag-scroll sa cellphone niya sa ilalim ng mesa, akala niya walang nakakapansin. Nag-vibrate ang cellphone ko sa kandungan ko. Sumilip ako at nakita ang pangalan ni Nanay. Pumunta ako sa hallway para sagutin. Ang puso ko ay kumikirot na bago pa man siya magsalita. "Liza, si tatay mo," sabi ni Lina. Ang boses niya ay manipis at maingat tulad ng dati kapag ayaw niyang maging pabigat. Sabi ng doktor gumana ang gamot, pero kulang pa rin ang pera para sa mga bayarin. "Anak, ayaw ko sanang hingin pero..." "Huwag kang mag-alala, Nay. Ako na ang bahala." Bumalik ako sa mesa na parang guwang pa rin ang dibdib ko mula sa boses niya. Umupo ako, hiniwa ang manok at sinabi ito ng kasing casual na kaya ko. "Uy, may medical procedure si tatay. Ayos naman daw, pero may mga bayarin. Tutulong ako sa kanila ngayong buwan. Hindi ako humingi ng permiso. Hindi ko rin naman kailangan noon. Sa 6 na taon ng kasal, hindi kailanman tinanong ni Juan kung saan napupunta ang pera ko dahil sa 6 na taong iyon, lagi itong napupunta sa pamilya niya, hindi sa akin." Dahan-dahang inilapag ni Juan ang tinidor niya. Yung klase ng katahimikan na nagsasabi na may bagyo na naghahanda sa likod ng mga mata ng isang tao. "Ang mga magulang mo, problema mo," sabi niya. "Ang pera mo ay sayo. Ang pera ko ay sa akin." Tumahimik ang buong silid sa partikular na paraan. Tahimik ang mga silid kapag lahat ay sang-ayon na sa sinabi at hinihintay na lang kung magiging tanga ka pa para makipagtalo. Hindi tumingin si Aling Carmen sa plato niya, pero nakita ko ang bahagyang ngiti sa sulok ng bibig niya. Pag-apruba na halos hindi na ikubli. Tumango ng isang beses si Mang Pedro na parang hukom na nagkukumpirma ng hatol. Nag-scroll pa rin si Dina na walang pakialam na parang pinakanormal na pangungusap sa mundo ito. Walang nagtanggol sa akin. Walang man lang kumurap. Tiningnan ko ang mukha ni Juan, ang mukha na minahal ko ng 11 taon, ang mukha na pinagbuhatan ko ng buhay. At may isang bagay sa loob ko na tumigil ng lubusan, naging malinaw. Parang tubig na tumigil na sa pagkilos pagkatapos mong ihinto ang paghalo. Dahil ito ang hindi alam ni Juan na alam ko. Nakaupo siya roon na lubos na nasisiyahan sa sariling lohika niya. Nasa memorya ko ang bawat transfer, bawat bayad, bawat minsan lang na naging buwan-buwan para sa pamilya Reyes. Ang upa ni Mang Pedro at Aling Carmen, tahimik na sinasagot mula nang mag-downsize sila at kunwaring kusa. Ang insurance ng sasakyan ni Dina na binabayaran ko nang hindi man lang siya nakapagsalamat. Ang kuryente noong Nobyembre nang tumangging babaan ni Mang Pedro ang aircon. Ang family trip sa Boracay 2 taon na ang nakalipas ang binayaran ko at hindi ako inimbitahan dahil sabi ni Juan, pamilya lang daw. 2,500 piso bawat buwan mula sa account ko sa loob ng 6 na taon. Ang pera mo ay sayo. Ang pera ko ay sa akin. Binuhat ko ulit ang tinidor ko. Ngumiti pa ako. Yung ngiting ibinibigay ng mga taong nagdesisyon nang hindi na makipaglaban sa harap ng audience na matagal nang pumili ng panig. Sige, sabi ko ng simple. Pangmatwid yan. Nakita kong nakahinga ng maluwag si Juan na siyahan na nanalo siya ng isang bagay. Sa wakas ay tumingin si Aling Carmen na siyahan na nawala ang tensyon. Inilapag ni Dina ang cellphone niya sandali para itanong kung may dagdag pa bang manok.
Walang sinuman sa hapag na yon ang naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Akala nila tapos na ang usapan. Akala nila umatras ako. Hindi ako umatras. Natanggap ko lang ang mismong panuntunan na 6 na taon ko nang hinihintay na sabihin ng malakas. Natapos ko ang hapunan. Tumawa ako sa biro ni Mang Pedro tungkol sa aso ng kapitbahay. Tinulungan ko si Aling Carmen na magligpit ng mga plato, naghuhugas sa maligamgam na tubig habang chika siya tungkol sa hardin niya. Hindi niya alam na nakikipag-usap siya sa isang babae na tahimik nang nagdesisyon na tumigil na maging bangko nila. Habang pauwi kaming mag-asawa ng gabing iyon, hinawakan ni Juan ang kamay ko sa konsol na parang walang nangyaring espesyal, na parang hindi siya nagguhit ng linya na permanenteng tinta. "Masarap ang hapunan," sabi niya. "Oo nga," sagot ko, nanonood sa streetlights na dumadaan sa windshield. Ibig kong sabihin talaga, napaka-impormatibo ng hapunan na yon. Pagdating namin sa bahay, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa accounting. Kung ang pera ko ay sa akin at ang pera niya ay sa kanya, sa unang pagkakataon sa 6 na taon, susundin ko na talaga ang mga patakaran ng aming kasal ng eksakto. Walang ideya si Juan na ang patakarang iyon ay nalalapat sa parehong direksyon. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga ako sa tabi ni Juan, nakikinig sa mahinay niyang paghinga, na parang isang lalaking nagsabi lang ng ordinaryong bagay sa hapunan imbes na isang bagay na nagtapos sa isang kaayusan na hindi niya alam na umiiral. Bandang uninabyam ng madaling araw, sinuko ko na ang pagtulog. Bumaba ako sa home office at pinuksan ang laptop. Sinabi ko sa sarili ko na gusto ko lang tingnan ang mga numero. Iyon ang magandang bersyon ng ginagawa ko talaga. Nag-login ako sa personal checking account ko, ang account na sa akin mula pa bago kami kasal, ang account na hindi kailanman tinanong ni Juan dahil tama siyang isipin na hindi iyon negosyo niya. Hinila ko ang 6 na taong statements. Pagkatapos ay nagbukas ako ng spreadsheet dahil ako ang tipo ng tao na kailangang makita ang isang bagay sa itim at puti bago ako maniwala. Nanduroon ang lahat ng transfer, maayos at paulit-ulit, parang pangalawang mortgage na binabayaran ko sa bahay na hindi ko nakatira. P30 para sa insurance ng sasakyan ni Dina, na sinimulan kong sagutin pagkatapos ng diborsyo niya at hindi na tumigil dahil walang nagsabi sa akin na tumigil. Mga sobra sa kuryente tuwing gagamitin ni Mang Pedro ang aircon na parang libre. Isang 4,000 na repair sa bubong 2 taon na ang nakalipas na sinabi ni Aling Carmen sa barkada niya na talagang tumulong si Juan para sa amin. Ang trip sa Boracay, ang dental, ang Pasko na nakuha ni Juan ang credit bilang mapagbigay gamit ang card na hindi niya pinondohan. Ginawa ko ang matematika ng 3 beses dahil hindi ako naniwala sa una't pangalawa. Tuway 500 at kaunti pa bawat buwan sa 6 na taon. Walang kahit isang piso mula kay Juan. Bawat transfer ay may pangalan ko at bawat pasasalamat sa pamilyang iyon ay napunta sa kanya. Sumandal ako sa upuan at hinayaang maunawaan ng katawan ko iyon, parang malamig na tubig na dahan-dahan at buong buo. Naisip ko ang bawat pagkakataon na sinabi ni Juan na pamilya natin yan, Liza, tuwing may pag-aalinlangan ako, kahit sandali, sa isa pang kahilingan. Naisip ko ang partikular na init sa boses niya kapag ipinagtatanggol ang paggastos ng nanay niya at ang partikular na lamig sa boses niya sa hapunan ng gabing iyon nang tungkol naman sa tatay ko. Ang mga magulang mo, problema mo. Ang pera mo ay sayo. Gusto kong maging tapat tungkol sa isang bagay dahil hindi ito kwento ng isang babae na biglang natuklasang biktima at dramatikong naghahagis ng baso ng wine. Hindi ako galit sa paraang inaasahan ng mga tao na magmukhang galit. Mahinahon ako, nakakatakot na mahinahon, yung klase kapag ang desisyon ay huminto ng maging emosyonal at naging estruktural. Parang natuklasan mo na may bahaging nabulok na tahimik sa bahay mo at ngayon naiintindihan mo na kung bakit lumulubog ang sahig. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text sa financial advisor ko na si Carol, isang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa karamihan. Hindi ako tumawag. 1 ng madaling araw. Kailangan nating mag-usap bukas tungkol sa pagre-restructure ng ilang automatic transfers. Wala namang urgent.
Handa lang akong magbago. Sumagot si Carol sa loob ng 1 oras dahil hindi rin siya natutulog. Anong oras mo gusto? Okay lahat? Everything's about to be, sagot ko. Kinabukasan, nakaupo ako sa opisina ni Carol na lumalamig na ang kape ko habang binubuksan niya ang mga account ko sa monitor. Sinabi ko sa kanya na gusto kong kanselahin ang lahat ng recurring transfer sa Pamilya Reyes, upa, insurance, utilities, lahat, simula sa unang araw ng susunod na buwan. Hiningi ko rin sa kanya na tulungan akong magbukas ng bagong account na hiwalay sa anumang makikita ni Juan, partikular para tulungan ang sarili kong mga magulang. Isang bagay na malinis, tapat, hindi nakabase sa patakaran ng iba. Hindi nagtanong si Carol kung bakit. Kilala niya ako ng 11 taon mula pa bago si Juan. At may talento siya sa pagbasa ng sitwasyon nang hindi kailangan ng paliwanag. Tahimik siyang nag-type, kinumpirma ang mga cancellation at iniabot ang papel para sa lagda ko. Tapos na, sabi niya. Mawawala ito sa una. Nilagdaan ko ang pangalan ko at naramdaman kong may isang bagay na lumuwag sa dibdib ko na hindi ko alam na nakakuyom. Nang hapon na iyon, dumating ang email sa inbox ko na may subject na Recurring Payments Cancelled Confirmation. Pinasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop at ginawa ang natitirang araw na parang ordinaryong Martes. Palengke, dry cleaning, hapunan kay Juan kung saan nagkwento siya tungkol sa meeting sa trabaho at tumango ako sa tamang lugar. Walang away, walang confrontation, walang dramatikong anunsyo sa hapag. Hindi ko kailangan. Binigyan na ako ni Juan ng mismong mga salitang kailangan ko ng libre sa harap ng mga saksi. Ang pera mo ay sayo, ang pera ko ay sa akin. Ako lang ang unang tao sa bahay na iyon na handang talagang mabuhay ayon dito. Nang gabing iyon, nakahiga ulit sa kama, naisip ko si tatay sa kanyang recliner, masyadong pride para hingin ng 2 beses ang tulong, at ang maingat na boses ni nanay sa telepono na humihingi ng paumanhin sa bayarin na hindi naman kasalanan niya. Naisip ko kung gaano kabilis ko sila matutulungan ngayon ng tahimik, nang walang pangangailangan ng permiso o pag-apruba ng iba, nang hindi na kailangang ipagtanggol sa hapag sa mga taong hindi kailanman nagtanggol sa akin. Gumulong si Juan at bumulong tungkol sa pagod, pagkatapos ay nakatulog sa loob ng ilang minuto. Nakahiga ako ng matagal pa, nakatitig sa kisame, pakiramdam ko ay kakaiba ang gaan para sa isang babaeng katatapos lang magpasabog ng isang bagay na napakalaki ng buong katahimikan. Wala siyang ideya kung ano ang sinimulan niya. Akala niya tapos na ang usapan sa hapag na iyon. Hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito, at ang unang bayarin ay mawawala sa loob ng eksaktong 19 na araw. Tumunog ang telepono ng 8:14 ng umaga, at alam ko na bago pa man ako tumingin sa screen kung sino ang nasa kabilang linya, si Aling Carmen. Pinatunog ko ito ng 2 beses habang tinatapos ko ang pagbuhos ng kape. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa ugali. Hindi ko kailanman nagustuhang sagutin ang telepono kapag puno ang mga kamay ko. Nang sa wakas ay sinagot ko, ang boses niya ay matalas at maikli, nawawala ang karaniwang matamis na tono. Liza, may problema sa transfer para sa upa. Hindi dumating ngayong buwan. Tama iyon, sabi ko, pinapanatili ang boses na pantay, halos masaya. Pinatigil ko. May sandaling katahimikan sa linya, yung klase na parang naririnig mo ang isang tao na muling kinakalkula ang buong pag-unawa sa isang tao. Pinatigil mo, Liza. Umaasa kami dyan. Ang pensyon ni Mang Pedro ay hindi sapat sa pagkakaiba. Alam mo yon. Alam ko nga, sabi ko. Pero si Juan ay napakalinaw noong gabing iyon. Ang pera ko ay sa akin. Sinusunod ko lang ang patakaran niya. Mas mahaba ang katahimikan sa pagkakataong ito, mas mabigat. Walang handa si Aling Carmen na sagot dahil sa 6 na taon, hindi niya kailanman kailangan ng isa. Sinabi ko sa kanya na sana ay maayos nila, binati siya ng magandang umaga, at binaba ang tawag bago pa siya makabawi para makipagtalo. Tinapos ko ang kape ko na nakatayo sa kusina window, nanonood sa kapitbahay na naglalakad ng aso. Pakiramdam ko ay kakaiba ang pagiging kalmado ko. Inasahan ko na mararamdaman ko ang isang bagay na mas malaki.
tagumpay siguro, o guilt. Sa halip, naramdaman ko lang na malinaw, parang bintana na sa wakas ay nalinis pagkatapos ng mga taon ng dumi. Umuwi si Juan mula sa trabaho ng gabing iyon, na galit na ang kanyang necktie ay nakaluwag. Ang panga ay tensed sa paraan na kilala ko mula sa maraming taon ng panunood sa kanya na sumisipsip ng masamang balita bago niya ito ipasa sa iba. Tinawagan ako ni nanay, sabi niya. Inihagis niya ng malakas ang susi sa counter. Sabi niya, kinansel mo ang bayad sa upa. Ginawa ko. Liza, anong problema mo? Pinaparusahan mo ang pamilya ko dahil sa isang komento sa hapunan. Hindi ko pinaparusahan ang sinuman, sabi ko. Humarap ng buo sa kanya. Sinabi mo ang pera mo ay sayo at ang pera ko ay sa akin. Sumang-ayon ako. Sinusunod ko lang ang pera ko sa sarili ko tulad ng hiningi mo. Iba iyon, sabi niya agad. Ang mga salita ay lumabas bago pa niya lubusang isipin. Iba? Paano? Binuksan niya ang bibig, pagkatapos ay isinara. Pinanood ko siyang naghanap ng sagot na parang nanonood ka sa isang tao na hinahaplos ang bulsa para sa susi na biglang hindi niya sigurado kung dala. Kasi sila ang mga magulang ko, hindi katulad ng ordinaryong transaksyon. Hindi rin transaksyon nang binabayaran ko ang insurance ng sasakyan ng kapatid mo ng 2 taon, sabi ko ng mahina. Pero hindi ko naalala na tinawag mo yon na iba. Wala siyang sagot doon. Sa unang pagkakataon sa 11 taon ng kasal, pinanood ko ang asawa ko na nakatayo sa kusina namin na walang kahit anong masabi. At may isang bagay sa katahimikang iyon na mas tapat kaysa sa kahit anong usapan namin sa mahabang panahon. Nag-vibrate ang cellphone niya, pagkatapos ay muli. Lumiwanag ang pangalan ni Dina sa screen at lumipat siya sa sala para sagutin. Ang boses niya ay bumaba sa mababang tono na ginagamit niya kapag pinapamahalaan ang emosyon ng kapatid niya imbes na harapin ito. Hindi ko narinig ang bawat salita, pero narinig ko ang sapat. Insurance lapse, cancellation notice. Huwag magpanik. Ang insurance ng sasakyan ni Dina ay kailangan ng bayaran. At sa unang pagkakataon mula sa diborsyo niya, walang tahimik na sumasagot. Tumawag naman si Mang Pedro mamaya ng gabing iyon habang naghahanda kami ni Juan para matulog. Narinig ko ang boses ni Juan na nagbago muli. Sa pagkakataong ito, mas matatag, mas defensive, ang tono ng isang anak na sinusubukang maging matanda habang tinatanggap pa rin ang sermon. Tatay, kakausapin ko siya. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Sandali. Hindi ko hahayaang basta na lang. Sabi ko bahala ako. Ibinaba niya at tiningnan ako na parang inaasahan ng paumanhin. Wala akong ibinigay. Hinila ko na lang ang kumot at humiga sa kama tulad ng kahit anong gabi. Gusto raw makipag-usap sa'yo ng direkta si tatay, sabi ni Juan. Sabi niya, bahala siyang maging adult. Pwede niyang tawagan ako mismo, sabi ko. Pero walang magbabago. Hindi ko ibabalik ang kahit ano. Umupo si Juan sa gilid ng kama ng matagal. Ang mga balikat niya ay nakayuko, nakatitig sa cellphone niya na parang maaayos nito ang sarili kung titingnan ng matagal. Pinanood ko siya mula sa kinalalagyan ko, pinag-aaralan ng isang lalaking kilala ko ng mahigit 1 dekada, pinanonood siyang harapin sa unang pagkakataon ang hugis ng isang hangganan imbes na ang ginhawa ng pag-aakala. Wala akong pagnanais na aliwin siya. Wala akong pagnanais na ipaliwanag pa ang sarili ko. Naihayag ko na ang sarili ko ng perpekto gamit ang sarili niyang mga salita sa sarili niyang hapag sa harap ng sarili niyang pamilya. Sa wakas ay inilapag niya ng paharap ang cellphone sa nightstand at pinatay ang ilaw. Pero mula sa paghinga niya, alam kong hindi rin siya natutulog. Saan man sa dilim na iyon, naisip ko siyang nagkakalkula ng mga numero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mga numerong hindi niya kailanman kailangang isipin dahil ako ang laging tahimik na humahawak para sa kanya. 30 araw, iyon ang tagal na kakayanin ng mga upa, insurance, at grace periods ng utilities bago magsimulang dumating ang totoong konsekwensya sa totoong mga pintuan. 30 araw bago ang pamilyang hindi kailanman nagpasalamat sa akin, sa kahit ano ay kailangang ipaliwanag sa sarili nila kung paano sila nabuhay sa loob ng 6 na taon at sa gastos ng kanino. Ipinikit ko ang mga mata ko
at hinayaang mahimbing ako, kalmado, matiyaga. Anuman ang susunod, handa na ako. 30 araw ay kakaibang unit ng oras. Maikli ito para maging walang halaga kapag hinihintay mo ang bakasyon at mahaba para matanggal ang buong pinansyal ng isang pamilya kapag ang perang tahimik na naghawak sa kanila ay biglang nawala ng walang babala. Sa pagtatapos ng buwang iyon, ang mga konsekwensya ay huminto ng maging tawag telepono at naging papeles na. Natanggap ni Mang Pedro at Aling Carmen ang formal na late notice mula sa may-ari ng bahay, yung may pulang print at deadline, imbes na magalang na paalala. Nagpadala ang insurance company ni Dina ng cancellation warning, binigyan siya ng 10 araw para bayaran ng buo o mawawalan ng coverage na nangangahulugan din na mawawalan siya ng kakayahang legal na magmaneho papunta sa trabaho na matagal na niyang kinukumplahan. At isang maliit na family loan na tahimik ko nang binabayaran sa loob ng maraming taon. Isa na kinuha ni Mang Pedro para sa truck na kailangan niya para sa landscaping business na hindi kailanman talagang umusad, ay pumasok sa unang missed payment, nag-trigger ng tawag mula sa bangko diretso sa kanya. Alam ko ang lahat nito hindi dahil sinusubaybayan ko sila, kundi dahil siguradong ipaalam nila sa akin. Mga text message, voicemail, isang email mula kay Dina na may subject na, "Hindi ito patas, Liza." Na parang ang patas ay kailanman bahagi ng orihinal na kaayusan. Nagtawag si Juan ng emergency family meeting sa bahay namin, desisyon niya, hindi ko. Dumating sila sa isang Sabado ng hapon, nagpila sa sala ko na parang delegasyon na dumarating para makipag-negotiate ng pagsuko, maliban na parang sila ang naniniwalang ako ang may utang ng paumanhin. Umupo ng matigas si Aling Carmen sa gilid ng sofa, ang bag niya sa kandungan na parang armor. Tumayo si Mang Pedro malapit sa fireplace na nakakross ang mga braso, ang panga ay nakatakda sa partikular na paraan ng isang lalaking nag-e-ensayo ng speech na akala niya ay mas malalagap kung hindi siya uupo. Umupo si Dina sa armchair. Ang mga mata ay namumula, ang cellphone ay nakakuyom sa isang kamay na parang life raft. Si Aling Carmen ang unang nagsalita, ang boses niya ay nanginginig sa isang bagay sa pagitan ng sakit at akusasyon. Alam mo na umaasa kami sa perang iyon, Liza. Alam mo at pinatay mo na lang na parang wala kaming halaga. Hindi, sabi ko kalmado at pantay. Sinabi sa akin na ang pera ko ay sa akin. Ako lang ang unang tao sa pamilyang ito na talagang naniniwala rito. Sumunod si Mang Pedro, mas malakas ang boses, mas theatrical. Hindi ito tungkol sa isang komento sa hapunan. Ito ay tungkol sa katapatan sa pamilya. Lagi naman naming tinuring kang isa sa amin. Halos matawa ako doon, pero hindi dahil magbibigay iyon ng sobrang init sa sandali. Sa halip, tiningnan ko siya ng matatag. Katapatan sa pamilya, ulit ko. Kawili-wiling pagpili ng mga salita kung isa sa alang-alang na ang tatay ko ay nasa ospital noong nakaraang buwan at walang sino man sa silid na ito ang nagtanong kung kumusta siya. Walang sino man ang may sagot doon din. Tumingin si Dina sa cellphone niya. Bumukas ang bibig ni Aling Carmen pagkatapos ay isinara. Si Juan, nakatayo malapit sa pintuan, sinubukang maging peacemaker, ang neutral na tagapamagitan. Sinusubukang pakalmahin ang dalawang naglalabanang panig. Maliban na ang isa sa mga panig ay ang mismong asawa niya, at ang isa ay ang mga taong komportabling nabubuhay sa pera niya sa loob ng maraming taon. Liza, sige na. Hindi ba pwede nating ayusin? Siguro hindi lahat ng sabay-sabay, pero hindi, sabi ko. Pinutol siya bago pa maging kahilingan na nakadamit na kompromiso ang pangungusap. Lumapit ako sa drawer sa side table at hinila ang folder na inihanda ko araw na ang nakalipas, makapal na may 6 na taong printed bank statements, naka-highlight at inayos ayon sa kategorya. Inilapag ko ito sa center table at dahan-dahang binuksan, hinayaang maunawaan ng silid kung ano ang tinitingnan nila. Rent assistance, car insurance, utility overages, ang repair sa bubong, ang truck loan, ang trip sa Boracay. Binasa ko ng malakas ang bawat linya ng kalmado, walang palamuti, hinayaang magsalita ang mga numero para sa kanilang sarili. 200 kada buwan sa 6 na taon. Iyon ay mahigit 180,000. Naging ganap na tahimik ang silid. Napunta ang kamay ni Aling Carmen sa dibdib niya.
Nabuksan ang mga braso ni Mang Pedro at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, mukha siyang mas parang isang lalaking natuklasang siya ang nasa korte. Sa wakas ay nagsalita si Dina, maliit ang boses. Hindi ko alam na ganon kalaki. Wala kayong alam, sabi ko, dahil wala kayong nagtatanong. Inakala niyo na lang na laging nandoroon. Tinitigan ni Juan ang folder na parang sa isang estranghero ito. Maputla ang mukha niya, ang panga ay gumagalaw ng tahimik. Pinanood ko ang isang bagay na nagbago sa likod ng mga mata niya. Hindi eksaktong guilt, hindi pa, kundi ang mga unang yugto ng isang lalaking natuklasang ang kwento na sinabi niya sa sarili tungkol sa sariling pagiging mapagbigay ay malapit ng gumuho sa harap ng mismong mga taong pinagsabihan niya. Dahan-dahang isinara ko ang folder at tiningnan ang bawat isa sa kanila ng sunod-sunod. Ang gulat na mukha ni Aling Carmen, ang hindi sigurado na postura ni Mang Pedro, ang tahimik na kahihiyan ni Dina, at sa wakas si Juan na nakatayo pa rin malapit sa pintuan na parang biglang hindi sigurado kung aling panig ng silid ang dapat niyang puntahan. May isa pang bagay, sabi ko, matatag ang boses, hindi nagmamadali. Siguro dapat tanungin niyo si Juan kung saan niya sinabi sa inyo na galing ang perang ito. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng ulo sa silid patungo sa asawa ko. At sa unang pagkakataon sa 6 na taon, pinanood ko ang bersyon ng sarili niya na itinayo niya para sa pamilya niya na nagsimulang magkalas. Dahan-dahang lumingon si Aling Carmen sa anak niya. Ang paraan ng pagkilos ng mga tao kapag alam na nila na masakit ang sagot at naghahanda na rin. Juan, sabi niya ng maingat, ano ang ibig niyang sabihin na tanungin ka? Hindi agad sumagot si Juan. Nakatayo siya roon sa pintuan ng sala namin. Ang kamay ay nakahawak sa frame na parang iyon lang ang nagpapanatiling patayo sa kanya. At pinanood ko ang 11 taon ng sanay na charm na nabigo sa kanya sa unang pagkakataon sa harap ng audience na talagang mahalaga sa kanya. Juan, sabi ni Mang Pedro, mas mababa na ngayon ang boses, mas matigas? Saan mo sinabi sa nanay mo na galing ang perang ito? Pwede ko sanang sagutin para sa kanya. Mayroon akong mga statement, mga petsa, ang patunay na nakalatag sa folder sa center table. Pero tahimik ako dahil ang ilang katotohanan ay mas malalagap kapag ang nagtatago ay siyang magsasabi ng malakas. Sinabi ko sa kanila na galing sa amin, sabi ni Juan sa wakas. Galing sa joint accounts namin. Sabi ko maayos ang lagay namin at gusto kong tumulong. Amin? Ulit ko ng mahina. Walang joint account para dito, Juan. Wala kailanman. Bawat transfer ay galing sa personal checking ko. Ang meron ako mula pa bago kami kasal. Hindi ka nag-ambag kahit isang piso sa kahit ano. Nagdaan ang mukha ni Aling Carmen sa ilang ekspresyon ng mabilis. Pagkalito, hindi paniniwala at sa wakas ay isang bagay na halos parang dalamhati. Ang dalamhati ng pagkaunawa na ang kwento na sinabi niya sa sarili sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman totoo. Sinabi mo sa akin na ikaw ang nag-aalaga sa amin, sabi niya kay Juan, ang boses ay nangutol. Sabi mo ipinagmamalaki mo na sa wakas ay nakakabalik ka pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa pagpapalaki sa iyo. Gusto ko kayong maging proud sa akin, sabi ni Juan. At sa isang sandali, halos naawa ako sa kanya. Halos. Bago ko naalala kung kaninong pera ang bumili ng pride na iyon. Nakaupo si Dina na paralisado sa armchair. Ang cellphone niya sa wakas ay nakalimutan sa kandungan. Kaya buong panahon na iyon, sabi niya ng dahan-dahan, hindi si Juan ang mapagbigay. Ni Liza at si Juan lang ang kumukuha ng credit. Walang sumagot sa kanya dahil ang katahimikan sa silid ay may sagot na. Lumapit ako sa center table at binuksan muli ang folder, pumunta sa partikular na pahina na tinab ko noong nakaraang gabi. Eto, sabi ko, tinuro ang linya mula 3 taon na ang nakalipas. Ito ang repair sa bubong. Aling Carmen, sinabi mo sa barkada mo na talagang tumulong si Juan sa inyo ng taong iyon. Naalala ko dahil binanggit mo ito noong Easter. Tumingala ako sa kanya. Si Juan ay nasa Cebu para sa trabaho buong buwan na yon. Ako ang nagbayad diretso sa kontratista. Mayroon akong invoice. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Aling Carmen nang abuti ng folder na parang kailangan niyang makita mismo bago niya lubusang mapaniwalaan.
Kahit na ang anak niya ay nakatayo 3 talampakan ng layo, kinukumpirma ang bawat salita. Ganap na nagbago na ang silid. Ang pumasok bilang matuwid na galit patungo sa akin ay naging isang bagay na mas hindi komportable. Isang pamilya na napilitang tingnan ang taong pinakapinagkakatiwalaan nila at matuklasang tahimik niyang binabago ang realidad sa loob ng maraming taon sa gastos ng asawa niya para sa sariling ginhawa. Sinubukan ni Aling Carmen na muling buuin ang argumento na dala niya. Well, kahit saan pagaling, Liza, pamilya ay pamilya. Isa pa rin kaming pamilya mo. Dapat gusto mong tumulong. Tiningnan ko siya ng matatag. Pinapanatili ang boses na banayad pero napakalinaw. At ang mga magulang ko, pamilya rin ba nila, Aling Carmen? Dahil nang nasa ospital ang tatay ko noong nakaraang buwan, walang sino man sa silid na ito ang nagtanong kung kumusta siya. Walang nagpadala ng card. Walang man lang naalala ang pangalan niya. Wala siyang sagot. Tumingin si Mang Pedro sa carpet. Pinunasan ni Dina ang mga mata niya, pero sa pagkakataong ito, naiintindihan ko na ang mga luha ay hindi para sa akin at hindi rin talaga para kay Juan. Para sa biglang kawalan ng safety net na hindi niya kailanman kailangang isipin ng 2 beses noon. Hinawakan ni Juan ang braso ko at itinuro ang kusina, mababa at urgent ang boses. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sinundan ko siya, higit sa lahat dahil ayaw ko rin ng audience para sa sasabihin ko. Isinara niya ng bahagya ang pinto sa likod namin. Ang mukha niya ay tensed sa isang bagay sa pagitan ng panik at kahihiyan. Pinapamukha mo sa akin na sinungaling ako sa harap ng buong pamilya ko, sabi niya. Sinungaling ka nga, Juan. Ako lang ang nagiging dahilan na makita na ngayon. Hindi patas iyon. Gusto ko lang na maganda ang tingin nila sa akin. Gusto mo silang maganda ang tingin sa gamit ang pera ko nang walang alam ko sa loob ng 6 na taon, sabi ko. At nang kailangan ng sarili kong tatay ng tulong, tumayo ka sa hapag na iyon at sinabi sa akin sa harap ng lahat na hindi siya problema mo. Itinayo mo ang buong reputasyon mo sa pamilyang iyon gamit ang sweldo ko. Juan, iyon ay hindi pagkakaunawaan. Iyon ay pagpili na ginawa mo ng paulit-ulit. Hindi siya nag-argumento, hindi niya kaya. Hindi habang nakaupo pa rin ang folder na bukas sa center table para makita ng sino mang dumaan. Pinahina ko ang boses ko, hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil kailangan ko pa rin ng isang bagay mula sa sandaling iyon na higit pa sa pagiging tama. Kung mag-uusap tayo tungkol sa pera sa pamilyang ito mula ngayon, dapat tapat. Lahat. Walang kwento pa, walang credit sa mga bagay na hindi mo ginawa. Karapat-dapat ang lahat sa silid na iyon sa katotohanan, kasama ka. Tumango siya ng dahan-dahan, ang mga balikat ay lumubog, mukha siyang sa unang pagkakataon mula nang kilala ko siya. Tunay na hindi sigurado sa kanyang kinatatayuan. Bumalik kami sa sala ng magkasama at naramdaman ko ang bawat mata na lumingon sa amin, hinihintay kung aling panig ang susunod na pangungusap. Umupo ako, itinupi ang mga kamay at tiningnan ang lahat. Kung gagawin natin ito, sabi ko, gagawin natin ng tama. Lahat ng numero ay nasa harap, may neutral na tao sa silid para mapanatiling tapat. Binuksan ni Aling Carmen ang bibig para tumutol, pagkatapos ay tiningnan ang folder, pagkatapos si Juan, at isinara muli. Ipinadala ko ang mga imbitasyon 2 araw pagkatapos at ipinadala ko ito sa paraan na ginagawa ko ang lahat ngayon, kalmado, nakasulat, walang puwang para may mag-claim na hindi nila naintindihan ang mga tuntunin. Isang email kina Mang Pedro at Aling Carmen, isang text kay Dina, isang tawag kina sarili kong mga magulang kung saan binigyan ko sila ng mas maraming babala at mas maraming aliw dahil hindi tulad ng pamilya ni Juan, ang sa akin ay hindi kailanman nagparamdam sa akin na obligasyon. Tinawagan ko rin si Carol, ang financial advisor ko, at hiningi sa kanya na sumali, hindi bilang pabor, kundi bilang profesional. Kung gusto ng pamilyang ito na pag-usapan ang pera, pag-uusapan natin ito kasama ang isang tao sa silid na nakikipag-deal sa facts, hindi feelings. Nagkita kami sa isang linggo ng hapon, sa isang maliit na conference room na inayos ni Carol sa opisina niya. Neutral ground.
Walang kusina na mapagtatanggalan. Walang couch cushions na mahahawakan na parang life preserver. Basta mahabang mesa, basong tubig, at sapat na daylight sa mga bintana na walang makakapagtago sa anino. Dumating muna ang mga magulang ko. Si Tatay Roberto, mas mabagal na naglalakad kaysa dati, bahagyang nakasandal sa braso ni Nanay, pero suot niya ang magandang sweater at nakipagkamay kay Carol na parang isang lalaking dumalo sa mahalagang meeting, na sa sarili niyang tahimik na paraan ay naunawaan niya. Si Nanay Lina, umupo malapit sa kanya, ang mga kamay ay nakatupi sa kandungan, hindi humihingi ng kahit ano, hindi umaasa ng kahit ano tulad ng lagi. Agad nakitang-kita ang kontrast at sa tingin ko hindi ako lang ang nakapansin. Dumating ni Mang Pedro at Aling Carmen, mas formal ang pananamit kaysa sa kailangan ng okasyon, na parang ang formalidad ay maaaring ibalik ang autoridad na naramdaman nilang nawawala. Dumating si Dina ng mag-isa, mas tahimik kaysa dati. Ang cellphone niya ay naiwan sa bag, sa pagkakataong ito imbes na nasa kamay. Umupo si Juan sa tabi ko at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya sinubukang punuin ang katahimikan ng charm. Binuksan ni Carol ang laptop at dinala ang silid sa 6 na taong dokumentasyon ng kalmado, propesyonal, nang walang editorial. Mga kontribusyon sa upa, bayad sa insurance, sobra sa utilities, ang bubong, ang truck loan, ang trip na walang nagpasalamat dahil walang nakakaalam kung sino ang pasasalamatan. Binasa niya ang mga numero na parang accountant na nagbabasa ng numero ng walang paghusga, na sa paanuman ay nagpagawa ng mas malalagap na paghusga kaysa kung ako mismo ang nagbigay na may luha sa mata. Nilinis ni Mang Pedro ang lalamunan niya sa kalagitnaan, sinusubukang sumabat. Tingnan nyo, pinahahalagahan namin ang lahat ng ginawa ni Liza. Talaga. Sa tingin namin lang, Frank, sabi ni Carol ng banayad pero matatag. Gusto kong tapusin muna ang summary at pagkatapos ay may oras para magsalita ang lahat. Umupo siyang muli, halatang hindi sanay na binabalingan ng sino mang hindi ang asawa niya. Nang matapos si Carol, ang silid ay nakaupo sa katahimikan na mas mabigat kaysa sa kahit anong argumento. Kahit si Aling Carmen na isang buwan nang nagpupumilit na overreacting ako ay tumingin sa printed summary sa harap niya na parang sa ibang pamilya ito. Ganap na isa na mas umaasa kaysa sa kanyang pinahihintulutan sa sarili na aminin. Ako naman ang nagsalita pagkatapos at pinanatili ko ang boses na pantay dahil inulit-ulit ko ito sa isip ko ng mas maraming beses kaysa sa gusto kong aminin. Hindi ako nandito para parusahan ang sinuman, sabi ko. Nandito ako dahil sa 6 na taon, ginawa ang mga desisyon tungkol sa pera ko. Nang walang alam ko, kinuha ang credit na hindi nakuha. At nang kailangan ng sarili kong mga magulang ng tulong, sinabi sa akin na hindi iyon alalahanin ng sinuman kundi akin. Natatapos iyon ngayon. Hindi ang relasyon, ang kaayusan, na mula ang mga mata ni Aling Carmen. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ko na hindi ito palabas. Hindi namin alam, sabi niya ng mahina. Naniniwala ako sa anak ko. Alam ko, sabi ko, at sinasabi ko ng banayad, iyon mismo ang problema. Naniniwala kayo sa kwento imbes na inilatag ko ang bagong tuntunin ng malinaw, tulad ng itinuro sa akin ni Carol na ilatag ang kahit anong kasunduan. Malinaw, tiyak, walang implied. Walang unconditional support mula ngayon. Walang transfer ng walang direktang alam at pahintulot ko. Walang magdedesisyon para sa akin kung ano ang halaga ng aking pamilya kumpara sa kanya. Nakaupo si Juan sa lahat nito nang hindi sumasabat. At pinanood ko ang isang bagay na nanirahan sa mukha niya na mukhang mas kaunti na galit ngayon at mas parang mabagal, hindi komportabling accounting ng sarili niya. Hindi lang ang pera na nawala ang credit, kundi ang tahimik na autoridad na lagi niyang inakala na hawak niya sa kung paano patakbuhin ang aming pinansya at sa pamamagitan nito ang aming kasal. Walang pumalakpak, walang nagyakapan. Hindi iyon ang uri ng ending at hindi ko iyon nilayon. Pero nang matapos ang meeting at lahat ay naglabasan patungo sa parking lot, sandaling tumigil si Aling Carmen sa tabi ko. Salamat, sabi niya ng mahina, sa pagiging mas tapat sa amin kaysa sa sarili kong anak.
Tumango ako at hinayaang maging sapat iyon sa ngayon. Naglakad si Juan sa tabi ko patungo sa sasakyan sa katahimikan. At saan man sa katahimikang iyon, sa tingin ko pareho naming naunawaan ang parehong katotohanan nang hindi kailangang sabihin ng malakas. Ang pera ay lagi ng ibabaw lang nito. Ang talagang nawawala sa kanya ay ang bersyon ng kontrol na hindi niya alam na umaasa siya. May partikular na uri ng kapayapaan na hindi nag-aanunsyo sa sarili. Hindi ito dumarating na may fireworks o dramatikong musika. Tahimik lang itong naninirahan, parang liwanag ng umaga na pumupuno sa silid na matagal mong pinagsarhan ng kurtina. Iyon ang naramdaman ko sa mga linggo pagkatapos ng family meeting. Hindi matagumpay, hindi vindicated sa malakas na cinematic na paraan, basta tahimik, malinis, akin. Kinuha ko ang bahagi ng dating nawawala bawat buwan sa gastos ng pamilya Reyes at inilipat ito ng eksakto kung saan ko palaging gusto. Binayaran ko ng buo ang natitirang medical bills ni tatay. Naghire ako ng kontratista para ayusin ang lumubog na step sa porch na matagal nang nilalampasan ng mga magulang ko. Yung lagi namang sinasabi ni nanay na aayusin niya balang araw. Nagtabi pa ako ng sapat para ipadala sila sa maliit na biyahe. Walang masyadong luxurious, basta ilang araw sa isang lake house sa probinsya dahil na-realize ko sa kahabaan ng daan na 6 na taon akong nagpopondo sa ginhawa ng iba at wala sa kagalakan ng sarili kong mga magulang. Umiiyak si tatay nang sabihin ko sa kanya tungkol sa porch. Hindi ng malakas. Hindi siya ang tipo ng lalaking umiiyak ng malakas, basta tahimik na pagluha sa mga mata habang nakaupo sa recliner, kumakaway ang kamay na parang nahihiya sa sariling pasasalamat. Hindi mo kailangang gawin lahat ito, Liza. Nakakaya namin noon. Alam ko na nakakaya nyo, sabi ko, umupo sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya. Pero hindi na kayo dapat nakakaya lang. Hindi na. Hindi ito kawanggawa, tay. Ito ay pagmamahal. Sa wakas ay nagagawa ko itong ibigay ng ganito. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at hindi na namin kailangang magsalita pa. Sinubukan ni Juan sa sarili niyang paraan na ayusin ang mga bagay. Humingi siya ng sorry ng mahigit 1 beses at alam kong may tunay na bahagi. Nakabaon sa ilalim ng takot na mawala ang isang bagay na kinuha niya ng walang tanong sa loob ng mahigit 1 dekada. Pero napansin ko ang isang mahalagang bagay sa mga paumanhin na iyon. Lagi siyang bumabalik sa mga konsekwensya. Ang disappointment ng nanay niya, ang financial scramble ng kapatid niya, ang awkwardness sa family gatherings. Ngayon, bihira na. Kung kailanman, bumabalik siya sa aktwal na sugat. Ang katotohanang tumayo siya sa hapag namin at itinuring ang mga magulang ko bilang problema na hindi niya alalahanin. Hindi ako nagmamadaling magpatawad sa kanya at hindi rin ako nagmamadaling parusahan siya. Natutunan ko na ang paghihiganti ay hindi laging malakas. Minsan ito ay simpleng pagtangging bumalik sa dati dahil may humingi na lang ng sorry. Hindi ako nag-file ng diborsyo. Hindi pa. Pero ginawa ko ang dapat kong ginawa noon pa. Inupo ko si Juan at inilatag ang bagong tuntunin para sa aming kasal. Parehong paraan na inilatag ni Carol ang mga numero sa conference room na iyon. Malinaw, tiyak, walang implied. Mananatiling hiwalay ang hiwalay na accounts. Ang mga major financial decision ay nangangailangan ng pareho naming pag-uusap ng malakas sa mesa. Walang lihim na kaayusan. Walang unspoken assumption tungkol sa kung aling pamilya ang mas mahalaga. At sinabi ko sa kanya nang malinaw na kailangan namin ng marriage counseling, hindi dahil gusto kong parusahan siya, kundi dahil kailangan kong malaman kung ang lalaking nakaupo sa harap ko ay may kakayahang talagang magbago o simpleng may kakayahang mag-sorry kapag nahuli. Sumang-ayon siya sa lahat. Kung mananatili ang kasunduang iyon, ay sagot pa rin ng panahon, hindi sa akin. Samantala, ang pamilya Reyes ay nag-adjust tulad ng ginagawa ng mga tao kapag tinanggal na ang safety net. At natuklasan nila, madalas sa kanilang sariling sorpresa, na mas kaya nila kaysa sa inakala. Nag-downsize palalo sina Mang Pedro at Aling Carmen, lumipat sa mas maliit na apartment na akma sa aktwal nilang pensyon, imbes sa inflated na pamumuhay na tahimik na sinubsidyo ng 6 na taon ng pera ko.
Kumuha si Dina ng second job sa dental office sa susunod na bayan. At sa unang pagkakataon na tinawagan niya ako, hindi para humingi ng kahit ano. Simpleng sabihin sa akin ng medyo nahihiya na nagawa niya ang unang car payment niya ng buo sa sarili. Kakaiba, amin niya. Mabuti. Kakaiba. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko ng eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang sino man sa pamilyang iyon ang tumatawag na emergency fund ko pa. Walang nag-aakala. At kakaiba sa espasyo kung saan maaaring lumago ang sama ng loob sa halip, ay may isang bagay na medyo mas tapat ang nagsimulang tumubo. Mga usapang hindi automatikong may pera mga hangganang hindi nangangailangan ng folder ng bank statements para ipatupad. Ilang gabi na ang nakalipas, nakaupo ako sa kusina ng mga magulang ko para sa hapunan. Ang maliit na mesa na may paa na gumagalaw na ayaw ayusin ni tatay dahil may character daw. Nagluto si nanay ng pot roast. Sinabi ni tatay ang parehong kwento tungkol sa fishing trip na sinabi niya ng daan-daang beses at tumawa ako na parang una pa lang dahil may mga bagay na karapat-dapat sa kabaitang iyon. Sa kalagitnaan ng hapunan, lumiwanag ang cellphone ko sa mesa. Pangalan ni Juan, pwede ba tayong mag-usap? Tiningnan ko ito ng mas matagal kaysa sa inasahan ko. Naramdaman ang hilig ng 11 taon na ugali. Pagkatapos ay ibinaling ko ng paharap ang telepono at bumalik sa pot roast ni nanay. Bumalik sa kwento ni tatay. Bumalik sa mga taong hindi kailanman nagparamdam sa akin na pabigat o transaksyon. Sinabi niya sa akin na ang pera ko ay sa akin, kaya sa wakas ay naniwala ako sa kanya. Kung nakarating ka hanggang dito sa akin, gusto kong malaman kung saan mo iniisip na pupunta ang kwentong ito mula rito. Sa tingin mo ba talagang makakabago si Juan o masyado nang nasira? Mag-comment ka sa ibaba at sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood ngayong gabi. Gustong-gusto kong makita kung gaano kalayo ang nararating ng mga kwentong ito. Marami pa kaming kwento na katulad nito na naghihintay sa inyo. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na para hindi mo makaligtaan ang sandaling katulad nito.